Mabilis namang lumipas sa maghapon at gaya nga na nakagawian ni Noah, pagkatapos niyang pumasok sa opisina ay agad na siyang dumiretso sa bahay ni Nina upang makasama niya si Shirley. Iniyaan naman sila ni Nina na dalawa pero hindi siya pinapayagan ni Ninang matulog sa kanilang bahay. Bro, dito ka na kaya tumira sa bahay? Marami pa namang bakanting kwarto dyan eh. Natatawang biro ni Kimboy kay Noah dahil halos sabay pa sila laging nagdating na dalawa doon. Kung pwede nga lang eh. Kaso ang asawa mo parang dragon na ngayon at ayaw kong patulugin dito sa bahay ninyo. Sagot naman ni Noah sa kaibigan. Agad namang natawa si Kimboy dahil sa sinabi ni Noah. Kaya nga bro, pansin ko rin yan ngayon. Palagi na lamang niya akong sinusungitan. Kakamot-kamot sa ulo niya na sagot ni Kimboy. Oh, sabay na naman kayong dalawa? Di naman kayo magkasama sa opisina. Baka kung saan kayo nagpupunta na dalawa bago pumunta dito sa bahay. Pagsusungit na kaagad ni Nina kila Kimboy at Noah, nakapapasok pa lamang sa kanilang bahay. Agad namang nagkatinginan sina Noah at Kimboy dahil sa sinabi ni Nina. Nagkakataon lamang talaga na sabay kaming nakakarating dito. Paliwanag naman ni Noah. Teka nga, bakit bang sungit-sungit mo? Napapansin ko nitong mga nakarang araw. Kapag ganyan na, may problema ka ba? Tanong pa ni Noah sa kanyang kakambal. Oo nga naman, love. Bakit ba ang sungit-sungit mo ata ngayon? Sagot naman agad ni Kimboy. Agad naman siyang sinamaan ng tingin at inirapan pa niya ito. Bahala na nga kayo dyan. Sabi ni Nina saka siya naglakad paakyat sa kanilang silid at nasalubong pa nga niya si Shirley na pababa doon. Napasunod na lamang ng tingin si Shirley kay Nina at maging sila Noah at Kimboy, abang na lang ang bibig na nakasunod din ang tingin kay Nina. Ano nangyari dun? Ginalit niyo na naman ba siya? Tanong ni Shirley kay Noah. Hindi basta na lang nagsusungit ang isang yon. Sagot ni Noah sa kanyang nobya at sinalubong niya na ito at hinawaran ng magaan na halik sa labi. Maiwan ko nga muna kayo dyan. Susuyuin ko muna ang asawa ko na tinutuyo na naman yata. Sabi naman ni Kimboy, sa kanya tinalikuran si Noah at Shirley at agad na rin siyang pumunta sa silid nila ni Nina para suyuin ito. Iniyaan na lang naman ni Noah at Shirley si Kimboy at tanging pagtango lamang naging sagot ni Noah sa asawa ng kanyang kapatid. Kamusta ka rito? Agad na tanong ni Noah kay Shirley na sila lamang dalawa ang nararoon. Ayos na ayos naman ako dito, Noah, kaya wag mo akong alalahanin. Ikaw, kamusta sa opisina mo? Sagot ni Shirley sa kanyang nobyo, tsaka niya ito inaya sa garden. Napabuga naman ang hangin sa bibig si Noah, saka sila naupo sa upuang naroon sa garden nila Nina. Naghintay naman si Shirley ng sagot ni Noah dahil parang may problema ito, base na rin sa ekspresyon ng mukha nito. Ayos naman sa opisina, wala namang problema doon, sagot ni Noah. Pero kanina, naabutan ko si Jessie sa opisina ko at ang akala ko titigil na siya sa kaibangan niya pero hindi pa rin pala, dagdag pa ni Noah. Mukhang tinamaan talaga sa iyo ang Jessie na yun Seryoso ring sagot naman ni Shirley at napapailing na lamang si Noah dahil sa sinabi ng nobya niya. Ewan ko ba naman sa babaeng yun? Iiling-iling pa na sagot ni Noah. Shirley, what if ipakilala na kita na nobya ko? Ayos lang ba sa'yo? Nagbabaka sakali ako na baka sakaling tumigil na rin ang Jessie niyon sa kakahabol sa akin. Dagdag pa ni Noah. Napabuntong hininga naman si Shirley. Sa kanya seryosong tinitigan si Noah. Ayos lang naman sa akin, Noah, pero ikaw ang inaalala ko. Sa estado ng buhay kasi na meron ka, maaaring ungkatin nila kung sino ko at natatakot akong maapektuhan ka kapag nalaman nilang isa lamang akong mahirap. Sagot ni Shirley. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang gusto kong mangyari ngayon ipagsigawan sa lahat na may nobya na ako at walang iba yon kundi ikaw. Seryosong sagot naman ni Noah. Sa tingin mo ba yan ang dapat mong gawin? Hindi ka ba maaapektuhan no ang negosyo ninyo? Tanong pang muli ni Shirley. Matamis naman ang initian ni Noah si Shirley. Oo naman, dapat ko naman talagang gawin yon noon pa para malaman nila na meron ang nagmamay-ari ng puso ko at walang iba yon kung hindi ikaw. Iniisip ko lamang kasi talaga ang mararamdaman mo kaya hindi ko yun ginagawa. Nakangiti pang sagot ni Noah kay Shirley. Napabuntong hininga naman si Shirley, saka siya ngumiti kay Noah at saka dahan-dahan siyang tumango dito. Kinabukasan ay
Maaga namang gumising muli si Noah para kausapin ang kanyang mga magulang para ipaalam sa mga ito ang balak niyang pagpapakilala kay Shirley bilang nobya niya. Good morning, Mom, Dad. Nakangiti pang bati ni Noah sa kanyang mga magulang. Nakabababa pa lamang ng kanilang hagdan. Good morning naman, anak. Himala yata at narito ka pa. Hindi ka ba pupunta kay Shirley ngayong umaga? Agad namang sagot ni Angeline dahil nagtataka pa sila dahil naroon pa nga si Noah. Nasanay kasi silang maagang umaalis ang kanilang anak para puntahan muna si Shirley bago to pumasok sa opisina nito. May gusto po sana akong sabihin sa inyo, Mom, Dad, sagot naman ni Noah. Nagkatingin na naman si Angeline at Denver. Ano yon anak, may problema ba? Tanong naman kaagad ni Denver kay Noah. Mom, Dad, gusto ko na po kasing ipakilala sa Shirley bilang nobya ko. Gusto ko po sanang magdaos din ng dinner party, saka ko siya ipapakilala sa lahat bilang nobya ko. Seryosong sagot ni Noah sa kanyang ama. Sigurado ka na ba dyan anak sa balak mo? Ayos lang ba kay Shirley na gawin mo yan? Tanong pa ni Angeline sa kanyang anak dahil inaalala niya rin naman si Shirley. Yes, Mom. Nasabi ko naman po sa kanya ang tungkol dito at napapayag ko naman po siya sa balak kong ito. Sagot naman ni Noah sa kanyang ina. Anong dahilan at parang bigla mo naman yatang naisipan na ipakilala na si Shirley? May nangyari ba na hindi namin alam? Tanong na ni Denver dahil alam niya na gusto ni Noah na maging pribado ang personal niyang buhay. Napabuntong hininga naman si Noah, tsaka niya seryosong tinignan ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang po, gusto ko po talaga na maging pribado na lamang ang relasyon naming dalawa ni Shirley. Pero dahil nga po ayaw kong tantanan ni Jessie, naisip ko na lamang pong ipagsigawan na sa lahat na may nagmamay-ari na ng puso ko. At umaasa ako na titigil na rin si Jessie sa kanyang kahibangan kapag nalaman at nakita niyang meron na akong nobya. Sagot naman ni Noah sa kanyang ama. Napakunot naman ang noo nila Angeline at Denver dahil sa sinabi ni Noah. What do you mean by that, Noah? Ginugulo ka pa rin ba nila Jessie hanggang ngayon? Tanong na ni Denver sa kanyang anak. Kahapon po kasi, pagdating ko sa opisina ko, nagulat na lamang po ako at naroon po si Jessie sa loob ng opisina ko. Ang buong akala ko nga rin po, hindi na ako guguluhin pa ng babaeng yon. Pero nagkamali po pala ako dahil mukhang hindi pa rin po siya tumitigil sa kahibangan niya at pinagpipilitan pa rin po niya na mahal daw niya ako at sa kanya lamang daw po ako. Iiling-iling na pagkukwento ni Noah sa kanyang mga magulang. Nagulat naman ang mag-asawang Angeline at Denver sa sinabi ni Noah dahil halos mahigit 1 linggo na rin kasi sila na walang balita. Sa mag-ama, matapos ang dinner party ng mga ito, ay ang buong akala nila ay ayos na ang mga ito pero hindi pa rin pala. Ang akala ko pa naman, natauhan na mga yon, hindi pa rin pala. Ang akala ko kaya sila nananahimik ay dahil tanggap na nila ang desisyon mo, pero nagkamali pala tayo dahil mukhang walang balak na magpatinag ang anak ni Mr. Gomez na yon. Sagot ni Denver. Kung gayon, pababayaan kita sa kung anumang desisyon mo ngayon at nandito lang kami ng mommy mo para suportahan ka sa mga desisyon mo. Dagdag pa ni Denver, tsaka niya tinapik sa balikat si Noah. Tama ang daddy mo. Handa kaming suportahan ka sa kung naman ang desisyon mo at gawin mong sa tingin mo ay tama. Sabat naman ni Angeline. Agad namang napangiti si Noah dahil kahit kailan talaga, laging nakasuporta sa kanilang magkakapatid ang kanilang mga magulang. Salamat po, Mom, Dad. Ngayon din po ipapaasikaso ko ng gagawin ko ring dinner party para maipakilala ko na si Shirley sa lahat. Ipapaschedule ko na rin po yon sa lalong madaling panahon. Nakangiti pang sagot ni Noah sa kanyang magulang. Di na rin naman nagtagal pa doon si Noah at agad na rin siyang umalis sa kanilang mansyon at agad pumasok sa kanyang opisina. Tinawagan na lamang din niya si Shirley at sinabi niya ritong mamayang hapon na lamang siya pupunta doon. Pagkarating niya sa kanyang opisina, naging abala na talaga si Noah sa kanyang trabaho at inutusan na lamang din niya ang kanyang secretary na maghanap ng venue kung saan po pwedeng idaos ang dinner party na binabalak niya. At agad na niyang pinapaschedule yon sa lalong madaling panahon. Mabilis namang lumipas sa mga araw at ngayon nga, gaganapin na ang dinner party ni Noah kung saan ipapakilala niya na si Shirley bilang nobya niya. Ang ganda mo talaga ngayon, Shirley. Iba ang blooming mo kapag in love ka. Kinikilig pa na sabi ni Nina habang titig na titig siya kay Shirley na katatapos lamang ayusan.
Si Nina na kasi nagpresenta at naging abala sa pag-aasikaso kay Shirley simula sa nagme-makeup dito at siya na rin ang pumili ng damit na susuotin nito ngayong gabi. Nakailang beses ka na ba nang sabi niyan sa akin, Nina? Natatawa ng sagot ni Shirley kay Nina. Totoo naman kasi, iba ang blooming mo ngayon. Ngiti-ngiti pa na sagot naman ni Nina muli kay Shirley habang titig na titig siya kay Shirley. Naiiling na lamang si Shirley dahil nakailang beses na talaga na pinuri siya ni Nina habang inaayusan siya ng makeup artist. Naiilang na tuloy siya sa paulit-ulit na papuri sa kanya ni Nina dahil hindi siya sanay na pinupuri siya ng ganito. Nagtataka pa rin talaga si Shirley sa ikinikilos ni Nina dahil itong mga nakarang araw gustong-gusto nito na palaging nakadikit sa kanya at palagi pa siya nitong sinusundan kung saan siya pumupunta. At palagi naman tong inaaway ni Noah at Kimboy. Kaya naman, hinayaan na lamang din niya ito na palaging nakabuntot sa kanya. Tara na po, Miss Shirley, para makapagpalit na rin po kayo ng damit ninyo. Sabi ng makeup artist kay Shirley, kaya naman agad siyang tumayo upang makapagpalit na siya ng damit niya dahil malapit na rin mag-umpisa ang party. Ilang sandali lang lumabas na rin si Shirley sa silid kung saan siya nagpalit ng damit. At muli, namangha na naman si Shirley. Si Nina sa kanya dahil bumagay kay Shirley ang dress na pinili niya. Isang red dress na nampas lamang sa tuhod ni Shirley iyon at fit na fit talaga sa dalaga kaya naman kitang-kita ang magandang kurba ng katawan ni Shirley sa suot niyang yon at litaw na litaw din ang kaputian niya dahil sa suot niyang damit. Wow! Sobrang ganda mo na lalo, Shirley. Bagay na bagay siyang napili kong dress. Ngiti-ngiti pa na sabi ni Nina. Salamat. Nakangiti naman na sagot ni Shirley kay Nina. Sigurado, lalong may in love si Kuya Noah sa inyo niyan. Natatawang sabi pa ni Nina. Napangiti na lamang si Shirley at muli, tiningnan niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. At kahit siya'y parang di niya nakilalang kanyang sarili dahil ngayon lamang talaga siya naayusan at nakapagbihis ng ganito. Pinaupo naman muna muli si Shirley ng makeup artist na nag-aayos sa kanya at sandali pang niretouch ang makeup niya at inayos ang kanyang buhok. Maya-maya, may kumatok naman sa silid kung saan naroon si Shirley at Nina. Kaya naman agad nang pinagbuksan iyon ng isa sa mga kasama nila at agad na pumasok si Angeline at Denver doon. Hi Mom! Hi Dad! Agad na bati ni Nina sa kanyang mga magulang. Mom, look! Napakaganda po talaga ni Shirley ngayon. Pagbibida ni Nina sa kanyang ina at inila pa niya yon papalapit kay Shirley. Hello po! Nahihiya pang bati ni Shirley kay Angeline. Agad naman na napangiti si Angeline na makita niya si Shirley. Sobrang ganda mo, iha. Nakangiti pang puri ni Angeline kay Shirley. Thank you po. Nahihiya pang sagot ni Shirley kay Angeline. Shirley, dapat hindi ka palaging nakayuko. Sobrang ganda mo kaya hindi ka dapat na nahihiya. Sigurado maraming kababayan na mainggit sa'yo dahil ang ganda mong yan. Lalo lang silang mainggit kapag nalaman nila na nobyo mo si Kuya Noah. Sabi pa ni Nina kay Shirley dahil palagi na lang itong nakayuko dahil nahihiya ito. Hindi naman kasi sanay si Shirley na pinagtitinginan siya kaya naman nahihiya talaga siya kapag marami ang nakatingin sa kanya. Napabuga naman ng hangin sa bibig niya si Shirley para palakasin ang loob niya. Dahil sa totoo lang, kanina pa talaga siya kinakabahan. Dahil ngayon lang nga siya a-attend ng mga ganitong party, tapos ipapakilala pa siya ni Noah bilang nobya niya sa pagtitipon na iyon. Dahan-dahan naman na tumango si Shirley. Kinakabahan kasi talaga ako eh. Sagot ni Shirley kay Noah. Pero wag kang mag-alala. Sisikapin kong wag ipahalata sa kanila na kinakabahan ako. Dagdag pa niya. Tama si Nina, iha. Ang ganda-ganda mo kaya, hindi ka dapat mahiya. Sabat naman ni Angeline sa pag-uusap ng dalawa. Thank you po, Mom. Nakangiti namang sagot ni Shirley kay Angeline at hanggang ngayon nga, naiilang pa rin siya na tawagin na Mommy at Daddy ang mga magulang ni Noah. Ayaw kasi talaga niya na pumayag ang mga ito na tita at tito lamang ang itatawag niya. Kaya hanggang ngayon ay pinipilit niyang sanayin ang sarili niya na tawagin tong Mommy at Daddy. Maya-maya, tinawag na rin naman sila na isang coordinator ng party na yon dahil malapit nang magsimula ang party. Kaya naman, isa-isa na silang lumabas sa naturang silid.
Samantala naman, naghahanda na rin sa pag-alis niya sila Jessie at ang kanyang ama upang pumunta sa dinner party ni Noah. Sinadya rin kasi talaga ni Noah na imbitahan ng mag-ama sa party na iyon para naman masaksihan ng mga ito ang pag-anunsyo ni Noah na hindi naman din siya matatahimik dahil sa panggugulo palagi ng mag-ama sa kanya. At baka kung hindi pa nga niya ito gawin, baka hindi rin talaga tumigil si Jessie sa kanyang kahibangan. Para saan po kaya ang dinner party ng mga tsuwa ngayon? Tanong ni Jessie sa kanyang ama habang palabas sila sa kanilang bahay. Kahapon lamang din kasi nila natanggap ang imbitasyon nila, kaya wala silang kaide-ideya kung para saan nga ba ang naturang dinner party. Hindi ko rin alam, anak. Siguro may isa-celebra lamang sila kaya meron silang pa-dinner party ngayon. At ngayon mukhang ayos naman na sila sa atin dahil inimbitahan pa nila tayo ngayon sa dinner party na ito. Sagot ni Joel sa kanyang anak. Tsaka niya ito inalalayan na makasakay sa kanilang kotse. Sabagay dad, tama ka. Dahil kung galit pa sila sa atin, hindi na nila tayo iimbitahan pa. Sagot naman ni Jessie. Hindi kaya dad, tanggap na ako ni Noah, kaya nila tayo inimbitahan ngayon? Dagdag pa ni Jessie na biglang nagdingning ang mga mata dahil sa kanyang iniisip. Siguro nga anak, pero wag ka pa rin pakasigurado dahil hindi pa rin naman ako kinakausap ni Mr. Chua tungkol sa bagay niyan hanggang ngayon. Sagot naman ni Joel sa kanyang anak dahil baka umasa na naman ito. Okay dad, pero umaasa pa rin ako na papayag na silang ipagkasundo sa akin si Noah at may kasal na kami sa lalong madaling panahon? Sagot ni Jessie sa kanyang ama. Mabilis lamang naman ang naging biyahe ng mag-amang Joel at Jessie dahil hindi rin naman kalayuan sa kanilang tinitirhan ang naturang hotel kung saan gaganapin ang dinner party ng mga tsuwa. Pagkarating nila Jessie sa naturang hotel ay napaka-formal ng lahat ng mga bisitang naroon at ilan sa mga kilalang businessman ng mga naroon. Hinanap naman agad nila Jessie at Joel ang kanilang table saka sila doon naupo at tahimik na nagmasid sa kanilang paligid. Samantala naman, kasabay naman na ni Nina na pumasok sa naturang event si Shirley. Agad na rin silang naupo sa may gawing unahan noon kung saan kasama rin nila sa table ang mga magulang ni Nina na sina Angeline at Denver. Maging sina Noah ay doon din mauupo kasama nila. Nauna nang naupo sila Nina at Shirley doon dahil sila Noah at ang mga magulang nila at maging si Kimboy ay may mga kausap pa na businessman na dumalo ngayon sa naturang party. Hindi naman kasi nakalinya sa business ang trabaho ni Nina, kaya hindi nakikisalamuha sa ibang mga naroon dahil hindi niya talaga kilala ang mga yon. Okay lang ba na nauna tayo rito? Halos pabulong na tanong ni Shirley kay Nina. Oo naman, ayos lang yan dahil wala naman tayong alam sa mga pinag-uusapan nila, kaya pabayaan mo na lamang sila dyan at wag mo na lang intindihin pa dahil maya-maya magsisimula na rin naman ang party. Dahan-dahan namang tumango si Shirley kay Nina, sa kanya inilibot ang tingin niya sa mga taong naroon hanggang nagawi ang tingin niya sa lalaking parang pamilyar sa kanya. Naigpilig pa niya ang kanyang ulo dahil baka namamalikmata lamang siya, pero nang muli siyang tumingin sa gawi ng pamilyar na tao sa kanya ay hindi niya na iyon nakita. May problema ba, Shirley? Tanong ni Nina nang mapansin niya na nagpalingalinga ng tingin sa Shirley. Ha? Wala. Para kasing may nakita akong pamilya na tao, pero baka namamalikmata lang yata ako dahil bigla siyang nawala. Kanda o talpa na sagot ni Shirley kay Nina. Ah, ganun ba? Baka nga namamalikmata ka lang. Sagot na lamang ni Nina. Bigla namang lumapit si Kimboy sa kanyang asawa, kaya napukaw na ang atensyon ni Nina dito. Maya-maya, lumapit na rin si Noah sa kanilang table at matamis pa niyang initian si Shirley. Are you okay? Tanong ni Noah kay Shirley. Oo, ayos naman ako. Sagot naman kagad ni Shirley kasabay ng pagtango niya. Just relax, okay? Sabi pa ni Noah. Nginitian lamang naman siya ni Shirley bilang sagot at agad namang hinawakan ni Noah ang kamay ng nobya. Sa kanya rin to matamis ng nginitian. Maya-maya pa, lumapit na rin naman sa kanilang table sila Angeline at Denver dahil magsisimula na nga ang party. How are you, Iha? Agad na tanong ni Angeline kay Shirley dahil alam naman niya na kanina pa kinakabahan ng dalaga. Ayos lang naman po ako.
Sagot naman ni Shirley sa ginang. Nginitian naman ni Angeline si Shirley. Relax ka lang, iha ha. Huwag kang kabahan, dahil narito lamang kami para sa inyo ni Noah. Nakangiti pa natura ni Angeline sa dalaga. Thank you po. Nakangiti rin namang sagot ni Shirley kay Angeline. Laking pasasalamat talaga ni Shirley dahil napakabait ng pamilya ng kanyang nobyo at kahit isang mahirap lamang siya ay tinanggap talaga siya ng mga ito. Natigil naman ang pag-uusap nila na magsimula ng magsalita ang MC ng naturang party. Una namang tinawag ng MC si Denver upang magsalita sa unahan at kagaya ng mga nakagawian na nila ay nagsalita lamang ng kaunti si Denver. Saka siya nagpasalamat sa lahat ng mga naroon na dumalo sa kanilang pag-dinner party. Kasunod namang tinawag ng MC ay si Angeline at kagaya ni Denver halos nagpapasalamat lamang din to sa mga naroon. At bilang panghuli, si Noah na ang tinawag ng MC upang magsalita sa unahan. Napabuga pa muna ng hangin sa bibig si Noah bago niya nilingon si Shirley sa kanya to matamis ng nganitian. At kinindatan pa niya ito bago siya tumayo at pumunta sa unahan upang magsalita. Pagkatayo pa lamang ni Noah sa unahan, napatikim pa muna siya dahil parang may biglang bumarang kung ano sa kanyang lalamunan dahil sa kaba. Good evening everyone. First of all, I just want to thank you sa lahat ng mga naririto at pinaunlakan ng aming imbitasyon. Salamat dahil kahit na biglaan po ito ay pinaunlakan niyo pa rin kami. Paunang salita ni Noah, sa kanya inilibot ang tingin niya sa lahat ng mga naroon at napansin nga niya naroon ang mag-amang Joel at Jessie kaya naman nagpatuloy na siya sa kanyang pagsasalita. Siguro nagtataka kayo kung para saan ang party na to. Kung bakit biglaan yata akong nagpa-dinner party. Sabi pa ni Noah, saka siya tumingin sa gawi kung nasan si Shirley, kasama ang mga magulang at mga kapatid niya dahil sinama na nga rin nila si Dimitri doon. Nais ko po kasing masaksihan niyo ang pagpapakilala ko sa isa sa mahalagang babae ngayon sa buhay ko. Siguro nagtataka kayo dahil kilala niyo naman ng aking ina at kapatid na babae. Pero bukod po sa kanila ay nais ko pong ipailala sa inyo ang nagpapatibok ngayon ng aking puso, ang isa sa inspirasyon ko ngayon. Kaya I'm very proud na ipakilala sa inyo ngayon ang aking nobya. Nakangiti pa na sabi ni Noah at nagawi pa ang tingin niya kila Jessie at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ng mag-ama na yon. Nais ko pong ipakilala ang aking pinakamamahal na girlfriend. Walang iba kundi si Shirley Prieto. Pag-aanunsyo ni Noah sa pangalan ni Shirley at lumapit pa siya sa table nito upang alalayan to na tumayo at agad niyang sinama sa unahan upang makita lahat ng mga naroon. Agad namang tinanggap ni Shirley ang kamay ni Noah. Kahit kinakabahan, sumama na rin siya dito sa unahan. Sa sobrang kaba ni Shirley pakiramdam niya, rinig na niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Pero nilakasan na lamang niya ang kanyang loob dahil may tiwala siya kay Noah na hindi siya nito pababayaan. Sinalubong naman si Shirley ng masigabong palakpakan pero pansin niya ang mga pagbubulong-bulungan ng mga naroon. Marahil nagulat ang mga to sa biglaang pag-anunsyo ni Noah na meron na itong nobya. I'm very proud na pakilala sa inyong lahat na narito ang aking pinakamamahal na girlfriend. Muli sabi pa ni Noah, tsaka niya matamis ng litian sa Shirley at tinalikan pa niya ito sa noo. Kita mo naman ang gulat sa mukha sa lahat ng mga naroon dahil sa biglaang pag-anunsyo ni Noah tungkol sa kanyang nobya. Dahil ngayon lang to nagpakilala ng nobya nito at ang buong akala pa nga ng mga naroon. Anak ni Mr. Gomez ang nobya ng binata dahil yon ang anunsyo ng mag-ama nang magkaroon din ng dinner party sila Mr. Gomez. Matamis naman ang initian ni Shirley si Noah pagkatapos ay nagawi ang paningin niya sa mga naroon na talaga namang titig na titig sa kanya. Kaya naman parang bigla na naman siyang nahiya. Kaya naman nang mapansin niya ni Noah, agad niyang hinawakan sa kamay si Shirley upang di na to mahiya at kabahan. Ang iba sa mga naroon na mangharing talaga kay Shirley dahil kaiba talaga ang ganda ng dalaga dahil hindi nakakasawang tingnan ang maamong mukha nito. Idagdag pa ang makubang katawan nito. Nakitang-kita dahil hapit na hapit ang suot itong red dress na pinili mismo ni Nina para sa dalaga.
Natigil lamang ang pagpalakpak ng mga naroroon nang biglang sumigaw sa isa sa mga bisita na naroroon, kaya naman agad na napukaw ang atensyon ng mga naroroon at napatingin sa babae na bigla na lamang sumigaw.